Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running and keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Muli po tayo magtipon-tipon upang patuloy na saliksikin ang bawat mga katotohanan na kailangan po natin
tayuan sa mundong ito habang tayo po ay patuloy na naglalakbay tungo sa huling panahon. Kaya sa oras na ito ay ating buksan ang ating mga kaisipan upang maunawaan natin ang lahat ng mga bagay na kailangan po nating marinig sa oras na ito, at hayaan natin na ito ay magiging kabahagi ng ating tagumpay sa ating patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito. Kaya po, makipagbukas po kayo sa akin sa libro ng Juan, Kapitulo 5, versikulo 28 hanggang 40. Basahin ko po sa inyo sa English version. Marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. I can of mine own self do nothing as I hear. I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father which has sent me. If I bear witness of myself, my witness is not true. There is another that beareth witness of me, and I know that the witness which he witnessed of me is true. You sent unto John, and he bare witness unto the truth. But I received not testimony from men, but these things I say, that you might be saved. He was a burning and shining light, and you were willing for a season to rejoice in his sight. But I have greater witness than that of John. For the works which the Father has given me to finish, the same works that I do bear witness of me, that the Father has sent me. And the Father himself, which has sent me, has borne witness of me. You have neither heard his voice at any time, nor seen his shape, and you have not his word abiding in you, for whom he has sent, him you believe not. Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that which testify of me, and you will not come to me that you might have life. Father, we thank you for this Scripture. I pray to continue, Lord, unveil all the truth behind all this written Scripture, that this will continue, give us life, give us light, Lord God, sa amin pong patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito, at patuloy na matuntun po namin ang landas na ito'y itinakda mo, na kailangan po namin lakaran upang ang iyong mandato at iyong kalooban, Panginoon, ay maisakatuparan at magkaroon ng fulfillment, Lord God, ang iyong dakilang mission sa bawat sangkatauhan. Salamat po for your holy presence, O God Almighty, at gayon din po for the presence of all your heavenly hosts na kapiling po namin, at patuloy na kasama po namin sa patuloy na paglalakbay namin sa daigdig nito. At salamat, because we do believe, Lord, that our journey here on planet Earth is victorious up to the end of time. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay, so sa araw na ito, ang ating pong tatalakayin ngayon ay about Jesus Christ, real witness. So, maaring ang katanungan natin ay bakit real witness? Kasi po marami pong mga tao na ito ay nagpapahayag ng banal na kasulatan at nagsasabi that they are a witness of Christ. Pero tandaan po natin na hindi dahil itinuturo ang banal na kasulatan sa lahat ng mga tao o sa lahat ng mga dako ay nanduroon na po yung pagwi-witness. Actually po, nung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulos na go and preach the gospel to all creation,
Actually, ang sabi ng Panginoon na pero maghintay kayo. Sabi ng Panginoon, at matatanggap kayo ng kapangyarihan when the Holy Spirit shall come, and you shall be witnesses unto me. So, ito po yung katotohanan na dahil yung pong preaching the gospel is an act of witnessing unto Christ. Ito po yung pag-witness natin unto Christ. Pero hindi po dahil dun sa nasusulat, mga nasusulat from the Old Testament hanggang New Testament ay tayo po ay nag-witness. Hindi po, kundi tandaan po natin na itong dispensation of grace ay ito po ay hindi na po napapaloob dito yung humanitarian principle of knowing the laws of God. Kaya nga, kung titingnan natin, ulitin ko po yung pong about the dispensation of grace, na dispensation of grace ay ito ay mangyayari lamang kapag ka naputol yung existing law. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan in Ephesians chapter 2, na ang sabi roon ni Pablo, that he abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. So, ibig pong sabihin, na bago tumayo itong dispensation of grace, ay kinakailangan ma-abolish muna the existing law, wherein the law of Moses na dito po napapaloob sa buhay ng lahat ng mga Israelitas. Kaya hindi po ito mag-uumpisa o magkakaroon ng pag-uumpisa the dispensation of grace kung ang existing law ay hindi po ito na-abolish. Pero in the cross of Calvary, ay kinabulis po ng Panginoong Hesus ito. Kaya nung sabi niya, it is finished, ibig pong sabihin, natapos na doon yung batas. No? Or the humanitarian principle of knowing the laws of God. Kaya it is finished, wala na. Kaya nga, dito, ang sabi ni Apostle Pablo, na hindi na yung magagandang salita na nagmumula sa karunungan ng tao. 2 Corinthians chapter 2, na ito'y ipinapahayag, kundi demonstration of spirit and power. So, ibig kong sabihin, ay in the New Testament, or yung, ito na yung dispensation of grace, hindi na po na-abolish na yung pong karunungan. Ito na po is the full operation of the Spirit of God. Kaya po, hindi po masasabi na totoo na nagwi-witness yung mga nangangaral kung saan-saan taglay itong batas na na-abolish na. Pero ang sinasabi nila, kami ay servant ni Jesus Christ, no? Sasabihin nila na ipinapahayag nila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Tandaan po ninyo that the gospel of Christ ay hindi po yung written word, hindi po yung batas na nalalaman, yung kabuuan ng Biblia, kundi ito po ay the living truth of God. Ibig pong sabihin na the gospel of Christ is alive, na ito ay nagkaroon ng katuparan sa buhay ng nagsasalita, na ito'y kinukumpirma ng kapangyarihan ng Diyos sa mga nakakarinig. Demonstration of spirit and power. So, yun po yung ebanghelyo na sinasabi rito. Hindi po dahil alam mo na yung mga kasulatan from Genesis to Revelation, at ito ay ituturo mo, ay ikaw ay nagwi-witness
kay Kristo. Hindi po. Kundi maliwanag po na the gospel of Christ, pagka sinabi kasing the gospel of Christ, ito po yung buhay ng katotohanan na makikita at maririnig ng mga tao. Hindi lang nila maririnig dahil nasusulat, kundi makikita nila sa buhay ng nagsasalita. Bakit? Dahil nagkaroon po ng mga tao, yung mga tao, ng pagkikibahagi doon sa pagdating ng dispensation of grace. So, makikita po natin na dito sa binasa natin, ipinapaliwanag po ng Panginoon Jesus kung sino, kung paano at ano yung totoong witness para sa Kanya. Kung titingnan po natin, ay bakit sabi natin na the real witness? Dahil dalawa lang bagay ang pinagwi-witnessan ng tao dito sa daigdig. It's either they witness unto the devil or they witness unto Christ. Yung nakagisnan nating buhay, di natin alam that we are witnessing, that we are a witness unto the devil. Dahil yung pong buhay na nakagisnan natin, ay ito, paulit-ulit kong sinasabi upang maitanim sa ating buhay, yung nakagisnan nating buhay, ay ito po ay nadamitan o nagkaroon ng manifestasyon yung evil nature ng darkness. Kaya nga, puspusan na ang pagtuturo ng marami sa banal na kasulatan upang lamang i-tune up o itaas yung pong level ng moral ng tao laban sa kasamaan na naidamit sa buhay ng tao mula sa kay Satan. Kaya po makikita natin na itong mga Hudyo, noong sinabi ng Panginoon sa kanila na, kasi ang sabi kasi ng Panginoon sa kanila, sa mga disipulos niya, John chapter 8 verse 31, then said Jesus to those Jews which believed on Him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. So, ang sabi ng mga iba, they answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, you shall be made free? Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. So, sumagot po yung mga yung mga Pariseo at ang sabi, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus says unto them, if you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man that has told you the truth, which I have heard of God, this did not Abraham. So, alam ninyo, dito ay ipinapakita, bakit hindi natatanggap? Bakit gustong patayin? Kasi ito yung mga marunong na mga tao, matatalino, mga Hudyo na nasa ilalim ng pangangaral ng mga Pariseo. Kaya kung matalino ka at ito ay nabasa mo, pinag-aralan mo, kung mahayag ang katotohanan, mahirap mong tanggapin. Hindi mo matatanggap. Bakit? Kasi may talino ka.
meron kang alam doon sa nasusulat pero wala kang kilala na buhay na Diyos. You do the deeds of your father, sabi ng Panginoon. Nang sabi niya, you are of your father the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speak a lie, he speak of his own, for he is a liar and the father of it. So, ibig pong sabihin na dito natin makikita na bagamat itong mga Paraseyo, they are a perfect teacher of the law, pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang ama ninyo ay ang demonyo. So, ibig pong sabihin na hindi sila nagwi-witness unto Christ, but nagwi-witness sila unto the devil. Ibig pong, ito po yung ipinapahayag dito. Kaya nga na-abolish yung batas dahil yung batas ni Moses hindi po nila ganap o natupad, kundi nag-violate sila, kaya ito ay naging sumpa para sa kanila. Kaya po na-abolish itong pagdating ng New Testament or the dispensation of grace. Lahat ng mga nakaraan ay about the law of Moses ay abolish na. Kaya nga lagi kong sinasabi na lahat ng mga pangako, tandaan po natin na Old Testament ay ang hangganan doon ay doon kay Kristo, doon sa cross. Kaya sabi ng banal na kasulatan that Christ is the end of the law. Kaya during the time na nandito ang Panginoong Hesus, ay still a part of Old Testament, and Jesus bilang tao, ay He is under the law at the time. Kaya nga, nung na-abolish ito, wala na po, kundi ang mangibabaw na dapat ay yung pong buhay na katotohanan, dahil hindi na po karunungan ng tao o aral o kaalaman na tayo po ay mag-witness unto Christ, but through the demonstration of His Spirit and power. It is the full operation of the Spirit of God. Kaya kung titingnan po natin itong ipinahayag ng Panginoon sa kanyang mga bayan, John chapter 5, na ang sabi po niya rito, I can of mine own self do nothing as I hear. I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father which has sent me. If I bear witness of myself, my witness is not true. There is another that beareth witness of me, and I know that the witness which he witnessed of me is true. So, dito po, ang sabi, you sent unto John, and he bear witness unto the truth. But I received not testimony from men, but these things I say that you might be saved. So, ibig pong sabihin, na bagamat si John the Baptist ay siya yung ipinadala para mag-witness about the truth, pero wala pa doon yung katotohanan, yung tunay na nagpapatotoo hinggil sa Panginoong Hesus, dahil yung pagdating ni John the Baptist ay upang to prepare the way of the Lord Jesus Christ sa kanyang pagdating doon sa mga buhay ng mga Israelitas, mga Hudyo. Yun po, kaya sabi ng Panginoon, nang sabi niya, but I receive not testimony from men, but these things I say that you might be saved, upang hindi kayo mabilanggo doon sa salita ng tao, kundi doon sa katotohanan na ito ay ipinapahayag ng nagwi-witness. No, yung katotohanan na ito ay makikita at nagkakaroon ng kaganapan sa buhay ng tao.
Kaya ang sabi niya ng Panginoon, He was a burning and shining light, and you were willing for a season to rejoice in His light. But I have greater witness than that of John. For the works which the Father has sent me to finish, that same works that I do bear witness of me, that the Father has sent me. So makita natin na yung magwi-witness sa Kanya, the greater witness, ang sabi ng Panginoon, I have is the work which the Father has given me to finish. So, sa pamamagitan ng Kanyang ginagawa, yung Kanyang trabaho ay ito yung magwi-witness sa Kanya. Kaya nga makikita natin, ang mahirap dito, ipinaliwanag ng Panginoon sa Kanyang mga disipulos, and He demonstrate all these realities sa kanila. Kaya nga makikita natin doon sa panahon na ang Panginoon ay nagpakain ng 5,000 na tao. So ibig sabihin na lalaki, ibig sabihin about 20,000 more or less ang dumalo sa panahon na yon, at nangaral ang Panginoong Hesus ng 3 araw na hindi sila kumain, itong mga anak nakinig, kundi andun na iisa sila because of the word that Jesus ay itinuturo. Kaya po, noong matapos po na magturo ang Panginoon for 3 days, ay sabi ng Panginoon, hindi ko papayagan na itong mga taong ito ay aalis sila na nanghihina. Pero ang sabi ng Panginoon, tinest niya yung kanyang mga disipulos. Nang sabi niya, pero saan tayo kukuha ng makakain? Kaya nga, dito, ang limitasyon ng tao ay na umiiral. Nang sabi yung mga disipulos, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. So, saan tayo kukuha? May isang bata rito na may dala na 5 tinapay at 2 dilis na isda. Pero, ano ang magagawa nito? Kaya ang sabi ng Panginoon, paupuin niyo sila. At umupo yung mga tao at kinuha ng Panginoon yung tinapay at kanya pong pinasalamatan, maging yung isda ay ganun din, kaya po dumami na mas higit pa kaysa yung bilang, sumubra pa yung mga pagkain. Yung 5 tinapay at 2 isda lang. Kaya makikita natin na busog sila. At ang sabi rito na they joyfully eat the bread and the fish. Kaya kinaumagahan, noong naglalakad ang Panginoon sa ibayo ng Kapernaon, ay nakita nila ang Panginoong Hesus. Kaya tumakbo sila palapit sa Kanya at sabi nila, Panginoon, kailan ka muli pupunta rito? Ang sabi ng Panginoon, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. So, ganon po ang tao. Ang normal na standard ng tao ay nakatingin sa bunga ng himala, pagkain, mga material na mga bagay. Kaya po, nasasalaula yung mga salita na pagwi-witness dahil ang mga tagapagturo, karamihan, ay ang ini-introduce nila ay yung pong material na bagay kung paano nila
ipinapaalam o itinuturo hinggil sa kabutihan ng Diyos. Yun po yung iti-introduce. Nang sabi ng Panginoon, nang sabi niya, you seek me, not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Dahil nabusog kayo, kaya hinahanap ninyo ako, hindi dahil nakita ninyo ang himala. So ganun po ang nangyayari. Na ang himala, na alam ng tao, maging ang mga nagtuturo, ay yung bunga nito na material na bagay. Kaya hinahanap ang Panginoon, tinatawag. At ang sabi, at sinasabi nila, Panginoon, pagpalain mo ang aking business, pagpalain mo ang lahat ng ito. Hindi po masama kung pagpalain ng Diyos, pero it is not your will na kailangan mong hilingin ito, but it is from the will of God. Kung ang Diyos ay nakita niya that you are faithful, then gagawin ng Panginoon. Then this is the reward that you will receive being a Gentile by nature, na ito ay pumasok in the kingdom of God. Kaya po ang sabi ng Panginoon, labor not for the meat which perish, but for that meat which endure unto everlasting life. Huwag ninyong trabahuin, sabi niya, ang pagkain na ito'y nasisira, kundi ang trabahuin ninyo ay yung pagkain na nananatili, sabi niya, walang hanggang buhay. Na ito ay ibibigay sa inyo ng anak ng tao, na ito ay sinilyaduhan ng Ama. So, dito po ay tinanong ng mga disipulos. Then said they unto him, what shall we do that we might work the works of God? Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on Him whom He has sent. Maniwala kayo sa Kanya, sa akin, na ako yung ipinadala ng Ama, ang sabi niya. Kaya ang sabi ng mga disipulos, they said therefore unto Him, what sign showest thou then, that we may see and believe thee? What dost thou work? Our father did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. And Jesus answered, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is the which cometh down from heaven, and giveth life unto the whole world. Na ang sabi ng Panginoon, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. So ibig sabihin, ito po yung bread na sinasabi ni Apostol Pablo doon sa mga Korinto. Nung sila po ay nagtitipon-tipon na, ang sabi niya, if we commune in breaking of the bread, are we not commune with the body of Christ? So ibig pong sabihin, nanduroon na sabi niya, pero sabi niya, kung ito ay nakikibahagi kayo, nakikipagpartake sa dugo at katawan ng Panginoong Hesus, na hindi ninyo inuusig ang inyong mga sarili, sabi niya, you are guilty within the blood and the body of the Lord Jesus Christ. Kaya mayroong consequences. Bakit? Dahil po yung pong mga Korinto ay bagamat narinig nila yung katotohanan mula kay Pablo, pero hindi po sila na-transform into the reality being a one body, pero nandun pa rin yung kanilang sigalot, anduroon yung kanilang pag-aaway-away, anduroon yung kanilang andun yung division, andun yung pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi. So, sabi ni Pablo na yung ginagawa na breaking of the bread ay ito ay upang maalala nila that the body of the bread and the blood of Christ ay ito po yung mamag-isa sa lahat.
isang katawan. So, ang pinakadakilang trabaho ng Diyos na ito ay magwi-witness unto Christ dahil ang sabi ng Panginoon in Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power when the Holy Ghost shall come, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yung sinabi niya, hindi niya sinabi, you shall be my witness. Hindi po, kundi you shall be witnesses unto me. Ibig pong sabihin na pagka-witness unto me, we are witnessing to that living God, to the risen Christ who indwell himself into our mortal being. So, pagka sinabing witnesses, yung pagiging isang katawan ay yun po yung isang dakilang pag-witness concerning Christ. Yun po ang katotohanan. Pero kung titingnan natin ngayon, sasabihin natin, kagaya nung tinakal ko, concerning the reality of the body of Christ, watak-watak, may division, iba-ibang doktrina, iba-ibang paniniwala. Nagtitipon-tipon ngayon, mamaya magkakawatak-watak. Hindi po na-break, wala pong natanggal na mga balakid. Bagkus nanduroon na isinisigaw that they are the body of Christ. Mali po, dahil ang katawan ng Panginoon, they are only living in one spirit, one mind, one Lord, one Father, and one baptism. Ibig pong sabihin, there is no differences between those who live as the body of Christ. Wala po. Ibig sabihin na ito po yung sabi ng Panginoon ng katuparan, itong pagdating, the dispensation of grace, ito na po yung katuparan ng sinabi ng Panginoon that I pray, Father, that they are one as we are one. So, sabi ng Panginoon, as you have sent me into this world, I will send them also into this world. So, ibig pong sabihin na yung pong pag-witness sa katotohanan concerning Christ ay kailangan ito'y taglay ng mga tao that is already transformed to be the body of Christ. So, yung katawan ng Panginoon ay yung po yung mga taong they are living in the grace of God or the Spirit of God. Yun po yung katotohanan. Kaya kung titingnan natin ngayon, sino ang sumisira sa katotohanan ng katawan ng Panginoon? Kundi ang mga organisasyon. Di po ba? Kasi ito pong the body of Christ ay hindi na po kumikilos ayon sa nalalaman, ayon doon sa nababasa sa banal na kasulatan, kundi kumikilos through the demonstration of spirit and power. Ibig sabihin, siya po ay kumikilos through the operation of the Spirit of God. Kaya nga tayo yung mga servant dahil tinataglay natin as Jesus indwell Himself in our mortal being, He enthroned Himself at He clothed us with that grace that God has given unto us. Kaya po, yun na yung nagdadala sa atin, the body of Christ. Kaya nga nakakalungkot dahil yung pag-witness ay hindi po ito nakikita ng mga tao, kundi lalo lang sila na naliligaw. Dahil yung kung minsan magsasabihin, meron na akong nakita, pastor, sabi niya, nasaan ba ang organization na ito? Sabi ko, bakit mo hinahanap? Sabi ko, sister, sabi ko, ang sabi niya, kasi pastor, mag-a-attend ako. Sabi ko, napakalayo. Mahigit 1 oras na
magbiyahe ka para makita mo itong gawain na ito? Bakit di mo hanapin? Yung mga gawain na ito ay kumikilos sa tamang pagsamba sa Diyos. So, sabi ko, kung yung organization ng sinahanap mo, magtayo ka rito para hindi ka napupunta roon. So, ibig pong sabihin, ganun po ang nangyayari. Kung sikat yung isa, o mas mayaman yung isang organization, doon pupunta lahat ang mga tao. Hindi dahil nakita nila ang katotohanan doon, kundi nakita nila yung bunga ng himala, kagaya itong mga taong ito na mga Hudyo, na nung nabusog sila, ay hinahanap nila ang Panginoong Hesus. Ganun po ang nangyayari sa mundong ito. Kaya po, the real witness of Jesus Christ ay yung pong totoong katawan na ito ay inorganize ng Panginoong Hesus. Hindi po inorganize ng tao dahil doon sa kanilang programa o kanilang protocol interorganization. Hindi po na tatawagin mo ang lahat ng mga organisasyon, magtitipon-tipon sa isang komunidad. Pagkatapos, ilalagay doon sa banner na nagsasabihin, this is the body of Christ. Kaya po yung mga member ng mga ibang organisation na naniniwala na kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ay ikaw, ay kahit magkasala ka, maliligtas ka, hindi na mababago. Dahil naniniwala sila na sila ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. Dahil yun yung mga isinisigaw ng buong mundo na mga organization, hindi po. The body of Christ ay ito yung inorganize ng Panginoon through His power, through His Spirit, and not the will of man, but it is His will. In order na lahat ng bahagi ng katawan ay andun yung tinatawag na harmony. Andun yung tinatawag na tunay na pag-ibig sa bawat isa. Alam niyo po yung pag-ibig. Kung minsan, hindi lang minsan, sinasabi natin, na kapag mananalangin tayo, sinasabi natin, Panginoon, dakila ang iyong pag-ibig. Panginoon, maawa ka sa mga tao, di ba ganon? Maawa ka sa mga may sakit, maawa ka sa mga mahihirap. Dahil hindi maikli ang iyong mga kamay, mga minamahal na mga kapatid. Kung titingnan natin ang banal na kasulatan, ang sabi ng Romans chapter 5, verse 5, then 8, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. But God commended His life toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, ano ba yung ibig sabihin? But God commended His love toward us. Commended is given to us to care for. So, bilang witness, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi kailangan na sasabihin, Panginoong, maawa ka, mapagmahal kang Diyos. Ano ikaw? Ang sabi ng banal na kasulatan, commended, ibig sabihin na ibigay yung pag-ibig sa atin. Upang dito tayo kumilos, dito tayo magkakasakasama na buuin ang katawan ng Panginoong Hesus. Na kapag nakita ng mga tao na tayo po
ang pag-ibig ng Diyos ay makikilala nila ang Panginoong Hesus. Dahil tayo po ay nagwi-witness unto Him. Ibig sabihin, tayo yung trabaho ng Panginoon upang maipakilala ng Panginoong Hesus doon, through His body, yung kanyang katotohanan. Kung titingnan po natin doon sa Acts, umpisa po na first journey ng mga Israel. Acts chapter 1. Makikita po, 1, 2, and 3, makikita po ninyo na after na bumaba ang Panginoong Hesus bilang si Kristo, the Son of the Living God, ay nai-indwell niya yung kanyang presence in the life of all His disciples. Yung 120 na nanduroon. At doon po ay nakita po ng mga marami yung nangyari. Kaya nga, nung tumagal, ang dami na pong nanggaling sa iba't ibang mga lugar upang katagpuin the presence of the risen Christ through His disciples. Bakit? Dahil yung nakikita nila ay yung buhay na presensya ng buhay na Kristo through His disciples. Nagwi-witness sila. Ibig sabihin nagwi-witness, ipinapakilala nila ang buhay na Kristo. Hindi po ipinapangaral ang Panginoong Hesus. Dahil kailanman, hindi mo kayang ipangaral kung ang isang Diyos o sino man na hindi mo kilala. At makikilala mo lamang po siya kapag nakapag-indwell ang Panginoong Hesus in your mortal being. Makikilala mo lamang siya kapag naidamit na niya sa iyo His grace, which is the Spirit. Gaya ng sinabi po ni Pablo, ulitin ko muli, na ang tao, sabi niya, ang nakakakilala sa kanya ay yung Espiritu na nasa kanya. And the Spirit that we have before Christ ay ang mga espiritu ng mga demonyo nandito sa mundong ito. Siya yung nagsilbing pinakapuso natin. Kaya nga masama yung puso ng tao. Doble kara, apart from Christ. Tumatawag sa Diyos. Inaangkin ng Panginoong Hesus ang Panginoon. Pero yung kanilang mga buhay ay nagwi-witness sa trabaho ng demonyo. Kaya po makikita natin mga minamahal na mga kapatid na dito na pumasok ang Panginoon upang yung kanyang pagpasok sa ating mga buhay, gaya ng mga tinalakay ko noon, that through His grace ay nandun na yung kanyang kapangyarihan to manifest His praises unto us. Ibig sabihin, mapalitan na po yung buhay na naimpluwensyahan o nadamitan, na nagkaroon ng manifestation, the evil nature of darkness, na ito'y linalabanan ng kaisipan ng tao upang yung kanyang moral ay maging maganda sa mata ng tao. Pero hanggang sa physical lang. Kaya nga makikita natin, inuulit ko po, before you become a true witness for Christ, ay kinakailangan yung pong nature na ito na inhabit ni Satan, ay ito po yung maku-crucify. Ibig sabihin, dito po napasama the crucifixion of Christ, yung kinalakhan natin, yung dito na tayo nagkamalay sa buhay na ito. Dahil hindi po pwedeng magsanib yung batas ng Diyos at batas ng demonyo. Hindi po pwedeng magsanib, kundi kailangan maputol. Gaya ng pagdating ng dispensation of grace. Hindi rin
hindi ito magaganap hanggat hindi na-abolish the existing law. Kaya nga, nandito na, kailangan lang natin na makinig sa Diyos na nag-indwell sa ating buhay. At kung ano yung sasabihin na, ay ito ay ating gagawin. We move through His voice. We move through His Spirit. And we live as one together. Hindi po watak-watak. Hindi po anduroon yung mga kasakiman, anduroon yung karamutan, anduroon lahat ng mga uri ng mga trabaho ng demonyo sa buhay ng tao. Kaya makikita ninyo, ano ba yung mga ipinapahayag ngayon sa mga telebisyon, itinuturo hinggil sa Panginoong Hesus, pero ipinupromote yung kahalagahan ng mundong ito. Taliwas po, dahil dito tayo pinuntahan ng Panginoon para mapalaya tayo sa kahalagahan ng mundong ito at mailipat natin yung kaisipan at yung ating pong pagpapahalaga or care to the kingdom of Jesus Christ. Pagkatapos ipopromote natin na ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay nakapokus dito sa mundong ito. Mali po. Dahil ito na po yung gumilanggo sa atin. Ito na po yung gumihag sa atin. Pagkatapos ipopromote pa natin. Tayo po being the body of Christ, tayo po yung nagwi-witness unto Him. Ibig pong sabihin, dito na makikita ng lahat ng mga tao, ang sabi ng Panginoon, I pray, Father, that they are one as we are one, that the world may know. Paano makikilala ng buong mundo? Mga presidente at lahat ng mga senado, mga congressman o sino pa man, watak-watak. Kung sino yung mega church, siya yung nangingibabaw. At yung maliliit, bahala kayo sa buhay nyo. Ganun po yung kalakaran dito sa daigdig na ito. Bakit? Because they are not yet a part of the body of Christ that God has organized through His power. They are not yet dwelling in the grace of God or living in the grace of God. Ibig pong sabihin that yung na-crucify na the consciousness of the flesh na crucify, still yun pa rin ang inipaglalaban ng tao, ng mga Kristiyano kuno. But tandaan po ninyo that the body of Christ is fully living in the consciousness of the Spirit of God. That is the body. Yun po yung nagwi-witness na nagpapahayag kaya the world may know. Malalaman at makikilala na nila ang Panginoong Hesus. Dahil doon sa buhay, the expression of God, of the life of this body of Christ that is controlled by the greatest law ever imposed in the universe, it is the law of love. The love of Christ. Pag-ibig. Kaya nga, sinasabi that we are one family. Kaya nga sinasabi ko, kung nandito ka pa sa consciousness of the flesh, then kumikilos ka ayon doon sa family name mo, yung kaapelyedo mo, yung kinagisnan mong pamilya. Pero sinasabi mo na Kristiyano ka. Sinasabi mo that you are the servant of God. Hindi po. Dahil kapag ka na-crucify na yung pong consciousness of the flesh, then you are going to start to live in the consciousness of the Spirit. Dito na ka na dapat magkamalay sa buhay na ito. Kapag ka nandito na tayo lahat, lumalakad, then yung apelyedo na natin, which is sa pamilya natin, ay nabubura na. And God is going to call us only by name.
Because we are one family. Hindi katulad yung ibinabangon dito na katawan na magkakapamilya. Hindi po. Kundi dapat iisang pamilya. Living in one spirit. Ginawa po niya sasabihin, ito ang pamilya namin sa organisasyon na ito. Pero magkakapatid tayo kay Kristo. Ano ba kayo? May magsasabi pa, ito tayo yung katawan ang sabi. Pero itong organisasyon namin, there is a corporate anointing, kaya dito lang kami. Sinong may sabi sa inyo? Whereas, saan sa Biblia yung sinasabi, corporate anointing sa organization lang? Hindi po. Liniligaw nyo lang, linilito ang mga tao. Very simple. Ang sinasabi ng Panginoon, sumuko ka and submit your whole being in the presence of the risen Christ and allow Him to indwell Himself into your mortal being. Dahil kapag nakapag-indwell, He enthrone Himself, then dadamitan ka niya ng kasuotan na ito'y magpapaganda sa iyo sa kanyang paningin, which is the grace of God, the Spirit. Kaya po kung tayo ay may isang katawan, lahat tayo ay nadamitan sa isang magandang tanawin ng Diyos. Dahil tayo po, ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, na dito tayo dapat kumilos. He commended His love unto us. Commended, ang meaning nito is to give it to another care. Kaya ibinigay niya para tayo ay mag-ingat dito. At sa pamamagitan ng ating pag-iingat sa pag-ibig ng Diyos, ay ito yung nagwi-witness hinggil sa buhay na Kristo. Kaya nga sabi ko, ang daming nailalagay. Jesus loves you sa mga pader, sa mga kung saan-saan. Ang sabi ko, yung Jesus loves you na nakikita ng tao, kampante na sila kapag nababasa. Nababasa na, naniniwala na sila doon sa nasusulat. Pero tandaan po ninyo, yung pader, yung mga sasakyan na kung saan nasulat ito, hindi niya kayang ipadama o i-demonstrate yung tunay na kahulugan ng pag-ibig mula sa Diyos. Kaya pag sinabi mong Jesus loves you, buhay mo ang nagpapahayag sa tao. Buhay mo ang nagpapahayag. Yung katawan ang nagpapahayag, yung Jesus loves you. Hindi po isinulat pagkatapos ibibigay mo, kaya nga may naghahanap sa akin. Pastor, meron ba kayong tawag dito yung ibinibigay na mga tracts? Dahil gusto kong bigyan. Alam nyo po, sabi ko, hindi ako nagbibigay ng tracts na papel. Dahil ang pinaka-tracts ko dito ay ang buhay ko. Nailamtad sa mga mata ng mga tao, buhay na ito ay nakamtan ko kay Kristo because of His grace as I live within His grace. Yun po ang katotohanan. Kaya lamang makakamtan mo ito kung you are faithful sa iyong pagpasok sa buhay ni Kristo. Because God is faithful. Kaya nga maraming nagsasabi, mga Kristiyano, salamat Panginoon dahil tapat ka, hallelujah. Ang tanong, tapat ka ba sa Kanya? Alam niyo po, hindi mo malalaman ang tunay at mataas na kahulugan ng katapatan ng Diyos hanggat hindi mo natututunan maging tapat sa Kanya. Na lahat ng sinasabi mo concerning Him, lahat ng sinasabi mo concerning sa mga kapatiran, ay dapat mong tuparin. Alam niyo po, nung nandun ako sa Saudi Arabia, that was 1994. Noong mag-full-time ako sa Panginoon at that year,
pumupunta ako ng Suwayba kung saan-saan, ng ibang may mga Bible study ako ng madaling araw. At dumating yung panahon na after 1 year ay nag-decide ako. Kasi sabi ko sa Panginoon, 1995, ang sabi ko ay, Panginoon, uwi na ako at mag-full time sa iyo. Doon na ako sa Pilipinas, mag-full time. Kaya, nung nasabi ko yon, after 2 days, may Koreano na dumating sa akin sa bahay, sa tinitirhan ko. At ino-offer niya sa akin na magtrabaho ako doon sa Suwayba sa isang desalination. Na ang offer is 5,000 Saudi Riyal. Malaki yon noong panahon na yun. Pero, ang sabi ko, Lord, hindi na nanggaling sa iyo ito. Dahil nung nasabi ko na mag-full time ako sa iyo, sabi ko, bakit dumating ang offer? Bakit hindi before na ako ay magdesisyon? Kung gayon, hindi na. Kaya sabi ko, hindi ko natatanggapin. Uuwi na ako. Dahil tapat ako sa sinabi ko sa iyo na mag-full time na ako. Alam niyo ba yung iniwi kong pera? $300 lang. Ang tahanan namin noon ay ang mga dingding niya ay nilagang mga nyug. So yun po yung katapatan. Hindi ako tumingin doon sa figure na matatanggap ko. Tumingin ako doon sa sinambit ko sa harapan ng buhay na Diyos. Dahil alam ko ang Diyos ay tapat. Kailangan palitan. Ibigay ko rin ang katapatan ko sa Kanya. Na kung ano yung sinabi ko, ay kailangan panindigan ko. Kaya umuwi ako from that time, 1995 up to now. Wala kaming magandang makikita ninyo na mga buhay, mga kayamanan o ano paman. Dahil ang kayamanan namin ay ang Panginoong Hesus. Natuto kaming mamuhay na kontento. Although ako ay civil engineer, pero hindi ko na tiningnan yun. Dahil yung pagiging civil engineer ko ay hanggang sa temporaryong buhay lang ito. Kaya nakita ko ito. Kaya nakita ko yung katapatan ng Diyos. Alam ko kung ano yung katapatan niya. Bakit? Dahil mismo sa akin naramdaman ko kung paano akong maging tapat sa Kanya. Kahit na magutom ka, kahit na ano pa man, kung talagang sinabi mo naglilingkod ako sa iyo, Panginoon, panindigan mo kung dumating ang mga pagsubok. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Kundi bibigyan ka ng kapangyarihan para mapagtagumpayan mo ito lahat. Hindi niya sinabi na bibigyan ka, kundi papagtagumpayan mo lahat. Kaya ang dami, mga tao sa mundo, nabasa nila, lagi yun yung ina-advise, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Hindi naman applicable sa mga tao na wala sa Diyos. Ito ay binabanggit ni Pablo sa mga tao na they are already converted as a real Christian, the Romans. Kaya lang inaangkin ng mundong ito para lang i-comfort yung kautakan o yung utak ng tao na hindi bumitaw doon sa problema na kanyang dinaraanan. Kaya lang hindi pa rin nakalabas, hindi pa rin nakalaya. Bakit? Dahil ang mundong ito, sabihin ko sa inyo, yung pong nakagisnan nating buhay dito sa daigdig na ito, ay kaakibat nito, maging mga salita na taglay ng tao sa mundo ay kaakibat, ay kondemnasyon. Kaya nga bilang witness,
dito natin papatunayan na higit na, mahalaga ang kingdom ng Panginoon kaysa kingdom ng mundo na ating pinanggalingan. Whatever happened, dahil bilang Gentile by nature, ang alam lang natin na katapatan ng Diyos ay yung kapag bigyan ka ng nagtagumpay ka sa iyong business, nagtagumpay ka sa lahat ng iyong ninanais, nalibot mo ang buong mundo, kaya sasabihin mo, hallelujah, glory to God, ang katapatan ng Diyos. Sino may sabi sa iyo na ang Diyos ay ibibigay niya ito sa iyo na hindi mo pa siya lubos na nakilala, hindi mo pa nakilala? Di lalo ka lang mabibilanggo sa batas ng mundong ito na pinag-aarian ng demonyo. Hindi ganoon ang pagkakilala natin sa Panginoong Diyos. Na iko-compromise niya ang katotohanan sa buhay ng mga tao dahil lamang sa mga physical na buhay. Kaya po, hindi nararapat na i-promote natin ang kahalagahan ng daigdig na ito. Kundi i-promote natin yung kahalagahan to be as one together, to be a witness for Christ. A witness unto Christ. Kasi ang pagiging witness, pinapatutuhanan mo. Yung nakita mo, yung katotohanan ni Kristo, mga i-demonstrate na sa iyo dahil He dwells in you with the Holy Ghost. Na ito yung magdi-demonstrate ng katotohanan, na ito yung ipapakita mo at ito yung magiging bukang bibig mo sa mundong ito na nagpapakita, nagpapakilala hinggil sa buhay na Kristo. Problema, ang dami natin sinasabi na hindi naman natin nauunawaan. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, yung layunin ng Diyos ay napakaganda. Dahil bilang tayo ang mga tao ay nagkawatak-watak, nawalan ng harmonya. Kaya makikita nyo yung harmony. Nagkakaroon lang ng harmony kapag patay na ang isang tao. Diba? Bibilhin mo ang lahat ng mahal na mga nitso, mga ataol. Pero ano pang silbi niyan? Dahil yung katawan na naiwan ay wala ng buhay. Napunta na sa impyerno yung kaluluwa. Bakit? Hindi niya nakilala ang buhay na Diyos. Kasi yun yung ginawa ni Satan. Niloko niya ang lahat ng mga tao. Pero only the grace of God will turn us into the reality of the living God. Sumuko tayo in order na tayo ay maging tunay na witness unto Christ. Ang sabi ng Panginoon, you shall be witnesses unto me. Ibig sabihin na bibigkasin mo, patutunayan mo, pagtitibayin mo kung ano yung mga katotohanan sinabi sa script, at ito ay makikita in your action, expression of truth. Ibig sabihin, kapag sinabi mo ng Diyos ay pag-ibig, ibig sabihin, ikaw yun, yung sinasabi mo, sarili mo. Kaya kapag nakita mo ang iyong kapatid ay gutom na, wala nang makain, hindi mo lang isi-share yung pagkain mo, ibibigay mo na lahat sa kanya. Katulad nung palo kay Elijah. At makikita ninyo, hindi dahil doon sa bunga nito, kundi dahil doon sa pag-ibig. Kaya nga, hindi ko itinuturo about yung pong material na pagpapala. Hindi ko itinuturo about the promise of God concerning the material na bagay. Kasi ang tao, kasi pag ito yung ituro mo, nakakabit yung kanilang isipan doon. Dahil ang kailangan lamang natin na makita, upang tayo po ay
magkaroon tayo ng reward from God. That unconditional favor of God is to submit ourselves unto Christ to be His body, living in one Spirit, the Spirit of God. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko po, ang panahon ay palapit na palapit na. Maraming mga gawain, maraming mga tao ang naligaw. Umaawit sila hindi doon sa awit. Hindi tinatanggap ng Diyos yung pagpupuri mo, kapatid. Kundi yung papuri para sa Kanya dahil yung awit mo, buhay mo. Yung buong kongregasyon yung ang magiging buhay. At ipinapaliwanag sa kanila na kailangan suriin ang sarili. Kapag umawit ka sa Diyos, ito ba ay buhay mo? Kaya nga mga tao sa loob ng iglesia, hindi magkakilos kasi wala pa sa kanila yung awit. Dahil tayo po ang buhay na awit sa harapan ng Diyos. At yung tinig na lumalabas sa atin ay isa lamang pagpapatibay that we are living in this kind of life that we are expressing into this world. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, yung po yung witness for Christ. Ang totoong nagwi-witness ay yung mga taong they are organized being the real body of Christ, the living body of Christ. At yun yung mga taong living in the grace of God. Yun po, at magandang araw po sa inyong lahat. Manalangin tayo. Father, thank you, Lord, for this day, Lord God, that you have given us. I pray, Lord God Almighty, that everyone will stand, Panginoon, as your witness, O God Almighty, that everyone will be transformed to be as one body, Lord God Almighty, living, Lord God Almighty, in your grace, Panginoon, living, Lord God Almighty, ruled by your love, O God Almighty, that everyone will cleave as one together, and that we cleave, all of us will cleave unto you, now and forever. Father, we thank you and we abide in your holy presence all day long as we continue our journey here on planet Earth up to the end of time. Father, thank you so much in Jesus' mighty name. Amen.